So walang spark to. Balik natin. Yun, no, may spark. So ito mga ka-printing, yan, kailangan may spark yan para mag-on. Pag hindi yan nag-spark, di mag-on. May spark. Ayun, may spark. Ulit. Yun. May power siya. Kailangan nag-spark siya. So pwede ring magkaroon na rin ng problema yung power switch nito. Ulitin natin. Tanggal. Balik natin. Ang problema na rin yung power switch. Yan. Yan. So okay pa tong board na to. Check natin sa kabila. Sa kabilang power supply. So maganda rin kung meron tayong tester to, walang spark. Yan. Wala. So walang spark to. Balik natin. Yun, no, may spark. Problema na rin ang switch. So may problema sa switch to dito sa power button. Hindi pa ako nakaka-order. Pag o-order ako nito, pagpapalitan ko ng switch to para may extra akong board ng L120. So ayaw. Baka meron pa tayong isa dito na working. Yun. Ayan, may working pang isa. So pag dito sa kabilang power supply, so ingat lang po mga ka-printing, do it at your own risk. Wala talagang spark to. Isa. Wala. So wala. So ito lang yung gumagana. Balik natin. Yun. So ito okay, isang pindot lang. So meron tayong dalawang board na gumagana. Kaya lang ito minsan nagloloko yung switch, pero may naririnig akong spark pag kinakabit ko tong sa power. Ayan, meron. Okay. Dalawa yung gumagana, tas sira tong power supply. Check din natin tong isa kung gumagana. Gumagana din siya. So may tatlo akong board na gumagana. So power supply pala yung sira. So gumagana tong board.
Isa pa ulit. Testing. Oop. Hindi masyadong nakabit. Gumagana nga yung board. Ay, sira pala yung power supply. So nasaan yung parte na yan? Nasa likod yan. Ito. Tapos ito. So yung location ng power supply na andito. So maganda rin kung meron kang multi-tester para ma-test mo yung mga pin. Yan. Dito. Ito yung sa board. So may problema rin 'to eh, so meron tayong tatlong working na yan. So ulit dito, test natin dito kung okay. So huwag niyong tatagalan ha, kasi baka uminit to, kasi yung pinaka heatsink nito etong metal. So minsan hindi lang sa power button yung sira, sa mismong power supply. Yan. Walang spark. So walang spark. Walang spark. Wala talaga. So walang spark. So ito meron. Test. Ayan. So okay, kabit na lang natin to. So yun lang po mga ka-printing. Maganda wag niyong tapon yung mga sira yung L120 para meron kayong tester. Tapos itago nyo na lang yung working na power supply. Tulad nito, to sira. Dalawa yung sira. Ito tsaka to. Tapos meron akong buong tatlong board. Yan. Minsan kasi board agad yung na ano natin eh. Yung pinaghihinalaan natin na sira. So usually sa board, itong power switch ang nasisira, tsaka yung dalawang IC. Yan, kailangan nyo ng soldering skill, marunong kayong mag-solder. So ikakabit ko yan. Natin tong kabit natin. So meron tayong tatlong board na buo. Patayin muna natin. So kabit natin tong board. So simple lang naman ang wiring. Yung mga wirings ng L120. So ito yung flex cable para sa printer head. Tapos sa motor, CR motor. Tapos ito sa motor din, dyan sa baba. Then ito yung power supply. So yan lang yung hindi tayo magkakamali dyan, kasi may mga yan, may gatla yan, hindi mo siya mababaligtad. So ikabit na natin. So wag niyo itatapon mga ka-printing yung mga sira niyo yung kuhanin niyo yung power supply, kasi mahal din yan pagka in-order niyo yan sa Shopee tsaka sa Lazada. So meron na tayong tatlong board. Yan, tatago natin yan.
isang sira. So baka ito ano lang to, power switch lang to. So hiwalay ko to, i-repair natin yan para meron tayong backup. So meron tong ano ito sensor din yan, paper sensor. Ganyan lang yan. Yan. So yan mga kaprinting, huwag kakalimutan mag-subscribe sa Bentech. Hindi lahat tinuturo sa school. Ito practical, hands-on. So napakasimple talaga ng ano eh. Ito ang maganda sa L120. Ang ayoko lang dito yung feeder nya, limited lang sa maninipis na papel, kasi design lang naman talaga siya as document printer. Yung mga documents lang na ano, mga bond paper. Pero ginagawa na lang ng paraan kasi ginagamit to sa digital printing. Pero kung mga pang ano to, pang bahay, naku, napakasulit ng ano, L120 or L121. Single function siya pero ang dami niyang parts. Ang dali niya pang gawin. Dahil sa marami siyang parts, hindi ka mahihirapan humanap sa Shopee o Lazada. Kahit yung printer head niya, bumili nga ako sa AliExpress. So ang mura nung pagkakabili ko, panoodin nyo na lang yung video ko. Tinesting ko yung ano, yung printer head. So dito rin nakakabit yun eh. Yan. So ang problema pala, so hanap na lang ako ng power supply sa, kasi may isa pa akong L120 na gagawin. So minsan nakikita akong problema dito ano eh, yung na-spill ng ink yung board, tapos pinapasok ng daga. Pag naiihan ng daga yung board, yan, mag-short siya, mawawalan siya ng power. Andito ano, iniipit nito yung ano, yung dalawang IC. Iniipit nito kasi etong pinaka metal, yun yung kanyang heatsink. Huwag mo lang masyadong mahigpit kasi baka mabasag yung IC. So hindi kayo magkakamali dito sa mga, yan, lagay natin yung mga wirings. So ito munang sa printer head. Ito mahirap. Ano ko yun. So yan. Tapos yung sensor dito sa this sensor.
So, yan. Ito sira to eh. Kaya, ito lang muna yung ating ilagay para matest. Ilagay natin to baligtad. So, yan. Nag-spark. Yan. May power na.